Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Caloocan Bishop David, formal nang nanumpa bilang ika-10 Pilipinong Cardinal. Formal nang nanumpa si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Ambo David, bilang ika-10 Pilipinong Kardinal ng Simbahang Katolika. Pinangunahan ni Pope Francis ang Vatican ceremony sa Ordinary Public Consistory, upang formal siyang maging ganap na Cardinal ng Catholic Church. Kasama naman ang kasalukuyang mga Filipino Cardinal na sina Jose Advincula ng Maynila, at Luis Antonio Tagle. Sa seremonya, binigyan si David ng Cardinal Ring, isang tube na naglalaman ng mga dokumentong nagpapahayag ng kanyang bagong katayuan bilang Cardinal, at isang pulang bireta. Siya rin ay itatalaga sa isang titular church sa Rome. Sa homily, pinaalalahanan ng Santo Papa ang 21 bagong cardinals na huwag mapagod sa kanilang misyon at sa pagsunod sa landas ni Jesus, bilang builders of communion and unity. Ang mga bagong cardinal ay nagmula sa isang malawak na hanay ng mga bansa, kabilang ang Argentina, Brazil, Chile, Peru, Italy, Britain, Serbia, Japan, Indonesia, Canada, Ivory Coast, Pilipinas, at Algeria. Si David ay kasalukuyang Pangulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Samantala, Indonesia at Pilipinas, nagkaroon na ng kasunduan para sa tuluyang pagpapauwi kay Veloso. Pumirma na ng kasunduan ang Pilipinas at Indonesia, para sa tuluyang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso sa bansa. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, nakapulong niya si Indonesian Senior Law and Human Rights Minister Yusril Iza Mahendra sa Jakarta, at doon isinagawa ang pirmahan ng kasunduan. Matapos ang pirmahan, ay magkakaroon ang mga otoridad ng pag-uusap sa ilang mga detalye sa Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, ukol sa paglilipat kay Veloso. Maaring hindi naaabot pa sa December 25, ay maililipat na sa bansa si Veloso. Dagdag pa ni Yusril, na nakasaad sa kasunduan ang pagkakaroon ng buong obligasyon ng Pilipinas, sa pagbibigay ng gabay kay Veloso. Paglilinaw pa ni Vasquez, na walang inilaan na kondisyon ang Indonesian government sa paglilipat kay Veloso. Si Veloso ay nailigtas noon sa parusang kamatayan, dahil sa pagbitbit ng iligal na droga noong 2015 sa Indonesia. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 2 PM edition.